Dominant Protector. Credit to the author. 5,561-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bago pa man lumamig ang kanyang boses, ang liwanag sa tansong salamin sa hangin ay lumiwanag at tuluyang binalot ang Invincible Immemorial. Kahit ang isang peak nascent soul realm expert tulad ng Invincible Immemorial ay walang pagkakataong makaiwas sa liwanag. Mabuti na lang at hindi naman nakakapinsala ang liwanag, kaya hindi nagtamo ng anumang pinsala si Invincible Primordial. Gayunpaman, mas pangit pa ang ekspresyon niya kaysa noong tinaga siya ni Tickboy. Kumunat ang noo ni Terence at bumulong kay Reggie, ano ang tunay na ilusyon na salamin? Wala bang mga patakaran na nagbabawal sa paggamit ng mga bagay? Malinaw na imposibleng maging sandata ang tansong salamin, kaya isa lamang itong kagamitan, katulad ng garapon na nagbabago ng anyo na ginamit ni Oliver Chu noon. Ang tunay na salamin na may ilusyon ay isang mahalagang minsanang gamit na kayang lumikha ng isang tunay na ilusyon sa maikling panahon, sabi ni Reggie sa mahinang boses. Hindi ipinagbabawal ng sinaunang komperensya ang paggamit ng ganoong bagay. Tumanggaw si Terence, mabigat ang mukha. Mula sa paglalarawan ni Reggie, nakita na niya kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan ng Invincible Ancient. Ang hindi binanggit ni Reggie ay sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ganitong kaalagang kagamitan ay gagamitin lamang upang iligtas ang buhay ng isang tao. Napakakaunting tao ang gagamit nito sa isang labanan. Gayunpaman, nakikipaglaban sila para sa nangungunang 10 tao ngayon. Bukod dito, ang alitan sa pagitan ng sekta ng Libong Talem at ng sekta ng Talem ng malupit na mandirigma ay malamang na hindi malulutas. Hindi masasayang kung sasamantalahin ni Tickboy ang pagkakataong patayin ang walang talo na Primordial. Sa oras na ito, biglang nahati sa dalawa ang liwanag sa entablado, at pagkatapos ay ang tansong salamin sa hangin ay nagbigay ng isang malinaw na tunog ng pagkabasag, na naging kumikinang na mga piraso, at tuluyang naglaho bago pa man ito mahulog sa lupa. Malabo nang makita ang dalawang magkaparehong figure sa dalawang sinag ng liwanag. Napatawa si Tickboy at sinabing, hindi matatalo na Primordial, tingnan ko kung gaano kalakas ang kapangyarihan mo ngayon. Bago pa matapos ni Tickboy ang kanyang sasabihin, ang dobleng Invincible Primordial ay unang sumalakay mula sa haligi ng liwanag na lumitaw kalaunan. Walang balak si Tickboy na maghintay lamang. Binunot niya ang kanyang mahabang saber at inatake ang Invincible Primordial mula sa gilid. Tiyak na hindi kalaban ni Invincible Primordial si Tickboy sa isang direktang labanan. Gayunpaman, si Tickboy ay tumutulong lamang mula sa gilid, habang ang kanyang pangunahing atake ay ang clone ng Invincible Primordial. Ang lakas ng clone ay halos kapareho ng kay Invincible Primordial, at ang lakas na nalilikha ay ibang-iba sa orihinal na paraan ng pagkalkula. Marshall Grand Uncle, mukhang matatalo si Invincible Immemorial sa round na ito. Bagamat ang salamin ng katotohanan ay maaari lamang ma-activate sa loob ng maikling panahon, at ang clone ay maaari lamang umiral ng wala pang 3 minuto, sa pakikipagtulungan ni Tickboy, malamang na matutukoy natin kung sino ang mananalo sa maikling panahong ito, malumanay na sabi ni Reggie. Alam niya ang iniisip ni Terence, kung mabibigo ang Thousand Blade Sect, mapipilitin si Terence na makapasok sa top 4 ang Thousand Blade Sect. Kung mangyari iyon, hindi makukumbansi ng sekta na may libong talem ang masa, at ang paaralang Percival ay popunahin ng ibang mga sekta. Kapag nakabalik na si Terence sa Sky-class Island, lahat ng presyon ay mapupunta kay Reggie. Alam ko. Huwag muna tayong mag-alala tungkol sa Invincible Archean sa ngayon. Nasa peak na siya ng Nascent Soul Realm. Kahit hindi niya ako matalo kay Tickboy, hindi naman dapat mahirap para sa kanya na protektahan ang sarili niya sa maikling panahon. Mas mabuting pumunta ako at tingnan ang mga pinsala ni Tianyong. Dahil doon, palihim na lumapit si Terence sa Thousand Blade Sect. Lahat ay nakatuon sa mga bihirang matataas na antas ng labanan sa entablado, at walang nakapansin sa mga galaw ni Terence. Matapos lumapit kay Tianyong, direktang ginamit ni Terence ang kanyang kamay upang hawakan ang pulso ni Tianyong, na nagpadala ng walang katapusang daloy ng chi mula sa Jade Space papunta sa kanya.
Bahagyang nagulat si Tianyong, ngunit agad niyang napagtanto na si Terence ang dumating, kaya nakipagtulungan siya sa chi ni Terence, at mabilis na pinagaling ang kanyang mga pinsala. Sa katunayan, gamit ang isang mahusay na Pildores para sa paggaling sa ikalimang baitang, mabilis na gagaling ang mga pinsala ni Tianyong. Gayunpaman, malinaw na mas epektibo ang mga pamamaraan ni Terence. Dahil limitado ang oras, hindi na makapaghintay pa si Terence. Kung tungkol naman kay Tianyong, ang mahimalang kakayahan ni Terence ay nakapagpatirapan na sa kanya sa lupa, kaya hindi na niya ikinagulat na bigla na lang itong lumapit kay Terence para pagalingin. Tianyu, makinig kang mabuti. Malamang na natanggap na ng malupit na Blade Sect ang buong suporta ng Chenkon Sect sa pagkakataong ito, kaya malamang ay makakatikim ka na naman ng pagkatalo sa lalong madaling panahon. Kung gusto pa ring makapasok sa top 10 nanograms 1000 Blade Sect, ang huling pag-asa nila ay talunin mo ang Golden Core Cultivator ng malupit na Blade Sect. Kinausap ni Terence si Tianyong gamit ang kanyang chi pagkatapos itong gamutin. Bahagyang nagulat si Tianyong. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang arena, ang kanyang ekspresyon ay naging labis na nag-aalala. Sa ngayon, ang walang talo na Primordial ay napipilitang maging malungkot ng kanyang clone at ni Tickboy. Bagamat hindi nanganganib ang kanyang buhay sa ngayon, malamang na imposible para sa kanya na ituloy ang labanan hanggat hindi nawawala ang kanyang clone. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi ni Yemo. Medyo malakas ang Invincible Primordial. Hindi bababasa, hindi manganganib ang buhay mo. Kailangan mong makinig ng mabuti sa sasabihin ko ngayon. Tungkol ito sa kung matagumpay na makakarating ang 1000 Blade Sect sa nangungunang 10 maliliit na sekta. Isa pa, iisa lang ang pagkakataong manalo. Kung hindi mo ito mapalampas, wala nang susunod pa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence at nagpatuloy sa pagpapadala ng mga mensahe kay Tianyong. Pinag-isipan ni Tianyong ang kanyang mga iniisip at seryosong tumango kay Terence. Nagpatuloy si Terence, bagamat malupit ang cultivation technique ng Blade School ng Tyrant, hindi pa kumpleto ang kanilang mana. Tiningnan ko na. Maging si Yi daw o si Tickboy, mayroong nakamamatay na depekto kapag umaatake sila. Kung mauunawaan mo ang depektong ito, matatalo mo ang Golden Core Cultivator sa isang iglap. Nang marinig ang balitang ito, nagliwanag ang mga mata ni Tianyong, at ang paraan ng pagtingin niya kay Terence ay naging mas madamdamin. Tutal, isa itong hamon na tumatawid sa antas, at magiging kakaiba kung may kumpiyansa si Tianyong. Kahit na makalusot si Tianyong sa Golden Core Stage ngayon, hindi pa rin malamang na siya ay maging kalaban ng perpektong Golden Core Stage. Tandaan mo, ang nakamamatay na kahinaan ng paaralan ng talim ng tirano ay lilito lamang sa isang iglap. Kung hindi mo ito maintindihan, aminin mo agad ang pagkatalo. Hindi ka bibigyan ng pangalawang pagkakataon ng kabilang panig na iintindihan mo. Seryoso ang ekspresyon ni Terence. Siyempre, masisiguro niya na hindi agad papatayin si Tianyong, at maaari pa niyang palihim na tulungan si Tianyong na talunin ang kanyang kalaban, ngunit ayaw ni Terence na gumamit ng ganoong paraan. Ang pagtiyak na hindi mamamatay si Tianyong ang huling paraan ni Terence. Kung matatalo ba ni Tianyong ang kanyang kalaban o hindi, ginawa na ni Terence ang lahat para tulungan si Tianyong. Kung magtatagumpay siya o hindi, nasa kay Tianyong na iyon. Sa oras na ito, ang labanan sa ring ay pumasok sa isang estado ng puting init. Ang Invincible Primordial ay paulit-ulit na umuungal, ngunit sa kasamaang palad, ang pagbagsak ay hindi na mababawi. Kung hindi dahil sa proteksyon ng mga depensibong hanay sa paligid ng ring, ang resulta ng labanan ay malamang na nakapatay sana ng isang grupo ng mga low-level cultivator. Tumingin si Terence sa entablado at mabilis na ipinaliwanag kay Tianyong kung saan lilito ang kahinaan at kung paano ito gagamitin. Wala nang pakialam si Terence kung sasamantalahin ba ni Tianyong ang pagkakataon o hindi. 5,562. Matapos makuha ni Tianyong ang payo ni Terence, agad siyang nagsimulang magkalkula. Hindi niya alam kung aling Golden Core Stage ang ipapadala ng Blade School ng Tyrant, ngunit sa pamamagitan ng laban ni Yi daw at demonstrasyon ni Tickboy, nakahanap pa rin si Tianyong ng ilang mga pahiwatig. Pagkatapos ni Terence, nilisan niya ang lugar ng 1000 Blade Sect at binigyan ng kaunting Spirit Jade para sa tahanan ni Chu at Xuanji Sect. Napilitan ng umalis sa arena si Invincible Taego sa oras na ito.
Ang Thousand Blade Sect at ang Tyrannical Blade School ay may tig-isang panalo at tig-isang talo, at lahat ng ito ay dahil sa huling Golden Core Stage Battle. Iminulat ni Tianyong ang kanyang mga mata at tinapos ang simulasyon sa kanyang isipan. Agad siyang lumapit sa kanya at nagtanong ng may pag-aalala, "Ayos ka lang ba, Patriarka?" Medyo namutla ang mukha ni Invincible Primordial, at umiling siya. "Ayos lang ako. Nakainom na ako ng recover pill. Magiging maayos din ako maya-maya." Ayaw tanggapin ni Invincible Ancient ang kanyang pagkatalo. Lubos siyang natalo ng sarili niyang mga kamay, at nanatili siyang matatag hanggang sa mawala ng bisa ang tunay na ilusyon. Wala pang 2 hininga matapos siyang mahulog mula sa entablado, tahimik na naglaho ang kanyang clone. Tianyu, ang ating Thousand Blade Sect ay talagang malas sa pagkakataong ito. Subukan natin ulit sa susunod. Dapat ay sumuko na lang tayo sa Golden Core Stage Competition. Bumantong hininga si Invincible Ancient pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Kahit na nasa pinakamahusay na kondisyon si Tianyong, tiyak na hindi siya makakapantay sa isang perpektong Golden Core Cultivator, lalo na ang katotohanang nasugatan lang siya at tila halos gumaling na. Akala ni Invincible Primordial ay maiiwasan niya ang Golden Core Battle kung mananalo siya, ngunit ngayong tapos na ang lahat, hindi na niya maaaring pabayaan si Tianyong na mamatay, na siyang sisire sa kinabukasan ng Thousand Blade Sect. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mukha ni Tianyong nang mahina niyang sabihin, "Huwag kang mag-alala, Patriarch Invincible. Tiwala akong mananalo ako. Tiyak na makapasok sa top 10 ang ating Thousand Blade Sect." Ang kumpiyansang manalo. Bahagyang nagulat si Invincible Primordial. Bagamat hindi siya naniniwala na may kumpiyansang mananalo si Tianyong, wala na siya masabi pa dahil nasabi na niya ito. Lumingon siya para hanapin ang kinaroroonan ni Terence, iniisip na dahil nandito ang misteryosong lalaking ito, hindi dapat malagay sa panganib ang buhay ni Tianyong, hindi ba? Dahil ganoon nga, makabubuting hayaan na lang si Tianyong na subukan ito. Sa sandaling ito, ang dakilang matanda ng bayan ng Ying na nasa entablado ay nagpumilit na, susunod ang huling labanan ng gininto angkor sa pagitan ng Thousand Blade Sect at ng Blade School ng mga tirano. Ang mga mula sa Thousand Blade Sect, bilasan ninyo at umakyat sa entablado. Huwag mag-aksaya ng oras. Dati, gustong kumampi ng matandang lalaki ng bayan ng Li kay Yidaw, ngunit sa huli, samuka ng dugo si Yidaw matapos magalit sa mga salita ni Tianyong. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ng bayan ng Li, na nasa masamang mood, ay natural na kailangang pahirapan ang mga bagay-bagay para kay Tianyong. Tutal, hindi rin magaan ang mga pinsala ni Tianyong. Kahit na uminom siya ng top grade 5th grade Great Recovery Pill, magiging napakahirap para sa kanya na gumaling agad. Ang pagpapapasok kay Tianyong sa arena ng mas maaga ay katumbas ng pagpapahintulot sa kanya na mamatay ng mas maaga. Tumanggaw si Tianyong nang mariin sa Invincible Primordial at buong kumpiyansang sinabi, "Patriarch Invincible, aakyat na ako. Mag-ingat ka, huwag mong pilitin. Kung hindi mo kaya, tumalon ka agad mula sa entablado." Tinapik ni Invincible Primordial ang balikat ni Tianyong. Kung ikukumpara sa pagpapahintulot sa Thousand Blade Sect na maging isa sa 10 maliliit, umaasa pa rin siya na ligtas si Tianyong. Pumayag si Tianyong at tumalikod para mabilis na umakyat sa entablado. Nakapagpalit na siya ng damit mula sa punit-punit na damit na suot niya, kaya walang nakapansin na gumaling na ang nakapangangilabot na sugat. Ang Tyrannical Blade School ay nagpadala ng isang peak late Gold Core Realm Cultivator, hindi ang pinakamalakas na Perfected Gold Core Realm Cultivator. Si Yidaw, na medyo gumaling na sa epekto ng medicinal pill, ay napangisi, "Tianyong, huwag mong sabihin na hindi ka binigyan ng pagkakataon ng Blade School ng ating tyrant. Sa pagkakataong ito, wala kaming ipinadalang sinuman sa Perfected Golden Core Stage. Dapat ay mamamatay ka ng mapayapa, hindi ba?" Mapanghamak na sinulyapan ni Tianyong si Yidaw, na nasa ibaba ng entablado, at walang pakialam na sinabi, "Kung hindi ka mamamatay ng mapayapa, tutulungan kitang isara ito." Bago pa makasagot si Yidaw, inanunsyo na ng matandang lalaki ng bayan ng Li na nasa entablado ang pagsisimula ng ikatlong laban. Binunot ng peak late Golden Core Realm Cultivator mula sa Blade School ng Tyrant ang kanyang mahabang saber. Nakasisilaw ang liwanag ng saber at nangingibabaw ang momentum nito, agad na bumabalot kay Tianyong. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Tianyong.
Nakatayo siya sa lugar ng hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng mahabang talam. Walang duda, ang pinakamalakas na punto ng Blade Force ng Tyrannical Blade Sect ay nasa dulo ng talam. Dito nagtitipon ang lahat ng kapangyarihan, ngunit ito rin ang tanging kahinaan na nabanggit ni Terence. Ang pinakamalakas niyang punto ay siya ring pinakamahina niyang punto. Parang laban lang ito ng football sa secular na mundo. Kapag ginamit ng isang panig ang kanilang pinakamalakas na offense iba at lahat ay sumulong, kapag na-intercept na ito, haharapin nila ang kahihinatnan ng pagkamatay ng kalaban sa isang suntok lang. Naalala ni Tianyong ang mga salita ni Terence. Hindi kumpleto ang arts ng practitioner ng Blade School ng Tyrant, kaya sa sandaling umatake siya, bago tumaas ang momentum ng talam, ang dulo ng talam ang magiging kahinaan. Iyon lang ang pagkakataon ni Tianyong na manalo, at kung hindi niya ito mapalampas, wala nang pangalawang pagkakataon. Tila tumigil sandali ang oras. Ang eksenang 10 beses niyang ginaya sa kanyang isipan ay perpektong lumitaw sa harap ni Tianyong. Tila nakikita niya ang dulo ng talam ng kanyang kalaban na nagtitipon ng lahat ng tunay na enerhiya. Kapag nakumpleto na ito, tuluyang mawawala ang depekto. Ang tagumpay o pagkatalo ay mapagpapasyahan sa sandaling ito. Parang kidlat na bumaril ang itim na dagger. Ito rin ang dagger na tumalo kay Yi Dao kanina, ang dagger na kayang tumagos sa Saber Force ng malupit na Blade Sect. Naramdaman ng Picklate Golden Core Cultivator ang panlalabo ng kanyang paningin habang nanginginig ng malakas ang kanyang kamay. Ang tunay na chi na kanyang tinitipon ay biglang nawala ang punto nito at agad na nahulog sa isang marahas na kaguluhan. Nagsimula pa nga itong magpakita ng mga senyales ng negatibong reaksyon. Ang mga bagong silang na mga lumang halimaw sa Soul Stage na nanunood ng labanan ay sabay-sabay na nagmulat ng kanilang mga mata na may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nag-iisip, at ang ilan ay tila malalim ang iniisip. Ano man ang uri ng ekspresyon nila, ang galaw ni Tianyong ay talagang ikinagulat ng lahat. Sa isang iglap, umikot ang dulo ng itim na dagger at tumama sa dulo ng mahabang talam ng huling Gold Core Cultivator ng Blade School ng Tyrant. Kahit na may kaunting pagkakaiba, lilipad lamang ang dalawa pagkatapos magbanggaan. Gayunpaman, sa ilalim ng kontrol ni Tianyong, ang itim na dagger ay naging napakatumpak at tumama sa mahabang talam sa paraang pinpoint on tip. Ang mahabang talam na iyon ay hindi isang ordinaryong bagay, ngunit sa ilalim ng pagbabarena at pag-atake ng itim na dagger, halos magiba ito sa isang iglap. Ang tunay na enerhiya na nawala sa kontrol ay nagdulot ng kaunting reaksyon, na naging dahilan upang hindi sinasadyang tumigas ang katawan ng Blade School Cultivator ng Tyrant na nasa tuktok ng huling yugto ng Golden Core. Ito ang bahagyang pagkaantala na nagparamdam sa kanya ng walang magawa habang ang itim na dagger, sa ilalim ng kontrol ni Tianyong, ay tumusok sa kanyang lalamunan na parang isang makamandag na ahas, at pagkatapos ay muling pumailanglang sa kalangitan dala ang kanyang hindi mapagkasundo na dugo. At ang huling bagay na nakita niya ay ang kalangitan na palayo ng palayo. 5,563. Nagpakawala si Tianyong ng mahabang hininga mula sa malamig na hangin. Noon niya lang napagtanto na ang kanyang likod ay nababalot na ng malamig na pawis. Imposibleng sabihin na hindi siya kinakabahan. Tutal, wala naman siyang kahit kaunting kumpiyansa na samantalahin ang panandaliang pagkakataong iyon. Mabuti na lang at nagawa niya itong makamit ng perpekto sa huli. Nang bumagsak sa lupa ang Picklate Gold Core Realm Cultivator ng Blade School ng Tyrant, nabalot ng kakaibang katahimikan ang buong lugar. Walang sino man ang umaasa sa ganitong resulta. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang naghanda para mapanood ang labanan. Nang itaas nila ang kanilang mga ulo, tapos na ang lahat. Agad na pagpatay. Bukod pa rito, isa itong agarang pagpatay sa pagitan ng isang perpektong Foundation Establishment Cultivator at isang Picklate Golden Core Cultivator. Lahat ay nagtataka kung may problema ba sa kanilang mga mata. Mandaya. Siguradong nandaya siya. Paano nangyari ang ganoong bagay? Ang unang taong bumasag sa katahimikan ay si Yi Dao, na ang mga pinsala ay hindi pa lubusang gumagaling. Hindi siya makapaniwala na si Tianyong, nakakatalo lang sa kanya sa swerte, ay kayang pumatay ng isang Picklate Golden Core Cultivator sa isang iglap. Kung gayon, hindi ba siya, Yi Dao, ay magiging wala kung aakyat siya? Ikinumpas ni Tianyong ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang Black Dagger.
Sinulyapan niya si Idaw ng may paghamak at hindi man lang niya magawang pansinin ang ugok na ito. Hayagan at walang pakundangan niyang pinapatay ang kanyang kalaban. Manluloko. Manluloko, naku. Unang Elder, maaari mo na bang ipahayag ang mga resulta ngayon? Lumingon si Tianyong at sinabi sa dakilang Elder ng bayan ng Linford, nagulat pa rin. Ang resulta. Huminga ng malalim ang matandang si Lazaro at tumingin kay Tianyong bago nagpatuloy, hinahamon ng Thousand Blade Sect ang Blade School ng Tyrant sa ikatlong round ng Golden Core Stage Battle. Panalo si Tianyong ng Thousand Blade Sect. Bumaba sa ikalimang pwesto ang Blade School ng Tyrant, at na-promote naman ang Thousand Blade Sect sa isa sa 10 maliliit na sect. Kahit nagustuhin ng sektang Chenko na pumanig sa sektang Talim ng Tirano, wala silang magagawa tungkol dito. Tutal, nasa entablado pa rin ang bangkay. Hindi sila maaaring basta na lang humiga ng nakadilat ang mga mata. Hindi ko ito tatanggapin. Sigaw ni Idaw. Ling Tian, siguradong may ginawa kang kalokohan. Kung hindi, paano matatalo ng isang perpektong Foundation Establishment Cultivator ang isang peak late stage Golden Core Cultivator? At agad itong napatay. Siguradong may problema. Bahagyang napakunot ang noo ng dakilang Elder ng Yingzin. Bagamat ang Blade School ng Tirano ay isang disipulo ng sekta ng Chenkon, isa lamang itong disipulo. Hindi ba't kino-question niya ang sekta ng Chenkon sa pagsasabi nito? Yi daw, kino-question mo ba ang pagiging patas ng sinaunang alyansa? Medyo hindi nagustuhan ng matandang pinuno ng bayan ng Ying, kaya sinabi niya ito sa neutral na tono. Nanginig ang buong katawan ni Yi daw, at saka lang niya napagtanto na medyo hindi naaangkop ang kanyang mga sinabi. Dali-dali siyang ngumiti ng may paghingi ng tawad at sinabing, dakilang Elder, masyado kang seryoso. Walang duda na patas ang sinaunang alliance. Hindi ko lang pinagkakatiwalaan ang karakter ng Thousand Blade Sect. Sumanghal ang matandang si Lazaro at hindi na pinansin si Idaw. Gayunpaman, humarap si Idaw at hinamon si Tianyong, Tianyong, huwag mong isipin na makakaakyat ka sa tuktok dahil lang sa gumamit ka ng baluktot at masasamang pamamaraan. Maglaban tayo ulit kung may lakas ng loob ka. Tumawa ng mahina si Tianyong at sinabing may nanunuyang ngiti, bakit ako kailangang lumaban ulit? Ang pamilya mo ba ang nagtakda ng mga patakaran? Kung gusto mong lumaban, kailangan mong tumaya ng 1,000 spiritual jade. Ngayon, ang Thousand Blade Sect ay isa sa 10 maliliit na sekta. Mayroon itong katayuan at katayuan, habang kayo ay pang-5 lamang sa reserve list. Hehe. Hehe, ang ulo mo. Muntik nang mabaliw si Idaw sa galit. Umungol siya ng may pulang mga mata, magaling. Tianyong, maghintay ka lang. Tiyak na hahamunin ng Blade Sect ng ating Tyrant ang Thousand Blade Sect mo. 1,000 spiritual jade lang yan. Ang young master na ito ay may maraming spirit jade. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Ngumiti lamang si Tianyong, tumalikod, at bumaba ng entablado, naiwan si Idaw na nakayuko. Ang tinging iyon ng paghamak sa kanyang kalaban ay lalong nagpakulo ng dugo ni Idaw. Hiniling niya na sana ay agad niyang bunutin ang kanyang sable at tadterin ito ng 100 beses para mailabas ang galit sa kanyang puso. Pagkababa ni Tianyong sa entablado, sinenyasan ng unang elder ng bayan ng Ying ang mga tao sa paaralan ng Blade ng Tirano na mabilis na umakyat sa entablado at buhatin ang bangkay. Pagkatapos ay sinabi niya, tapos na ang hamon ng Thousand Blade Sect. Sapat na ba ang naipon na spiritual jade ng pamilya Chu at ng paaralan ng Xuanji? Natanggap na ni Tudor ang tulong pinansyal ni Terence, kaya agad siyang tumayo. Handa na ang pamilya Chu. Pakitingnan po, unang elder. Pagkasabi niyan, isang bag na puno ng espiritual na jade ang ipinadala sa entablado. Matapos itong sulyapan, ikinumpas ng dakilang elder ng bayan ng Linford ang kanyang kamay para sa isang tao na mag-ingat nito at sinabing, dahil natipon na natin ang lahat ng espiritual na jade, simulan na natin ang laban sa pagsusugal. Aling sekta ang gustong harmony ng iyong angkan ng Chu? Nakabawi na ang mga tao sa ibaba ng entablado mula sa kanilang pagkabigla. Bagamat marami pa ring taong nag-uusap tungkol sa agarang pagpatay ni Tianyong sa isang peak late Golden Core Cultivator, ang bagong hamon ay nakakuha rin ng atensyon ng maraming tao. Napakalakas ng angkan ng Chu.
Akala ko noon pa man ay hindi sila gaanong kalakas. Sino ang mag-aakala na itinatago pala nila ang kanilang lakas? Kailangan iyan. Kung walang halimaw na nasa nascent soul stage old, kung alam ng mga tao na marami silang jindan, baka malipol sila. Sino ang hahayaang lumaki ang isang kalaban na iyon para magbanta sa kanilang posisyon? Tama ka. Ngayong may kapangyarihan na ang pamilya Chu, natural lang na makapasok sila sa top 10. Sa tingin mo ba pipiliin nila ang bagong promote na Thousand Blade Sect? Huwag mong isipin na dalawa lang ang tao sa Thousand Blade Sect, puro sila eksperto. Sa tingin ko mas malamang na galing sila sa Spirit Leaf Sect. Tutal, may mga chismis na gusto nilang bumuo ng alyansa sa kasal, pero wala nang balita. Malamang ay nagkaaway sila. Dapat sabihin na maraming impormasyon ang mga manunood, ngunit hindi nila inaasahan na ang Thousand Blade Sect at Spirit Leaf Sect ay nasa iisang bangka kasama ni House Chu. Ang pangalan ng bangka ay Terrence, kaya gaano man sila kaina sa 10 primary school, hindi sila hahamunin ni House Chu. Mahinahong tumingin sa paligid si Tudor bago itinuro ang direksyon ng sekta ng 6 na Harmonies at sinabing hinahamon ng angkan ng Chu ang sekta ng 6 na Harmonies. Bagamat medyo hindi inaasahan ang resultang ito, makatwiran pa rin naman ito. Kung pag-uusapan ng lakas, bukod sa Spirit Leaf Sect at Thousand Blade Sect, ang pinakamahinang sect ay dapat na ang Six Harmonies Sect. Bukod dito, ang Six Harmonies Sect ay nakipaglaban na gamit ang Gate of Three Talents dati. Bagamat madali silang nanalo, naubos pa rin nila ang ilang enerhiya. Walang ekspresyong tumango ang dakilang matanda ng bayan ng Ying. Hinahamon ng angkan ng Chu ang 6 na sekta ng Harmonies. Ang unang laban ay isang labanan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng entablado ng pundasyon. Magkabilang panig, pakipadala ang inyong mga tauhan sa entablado. Lumingon si Tudor at itinuro ang isang binata. Shanksen, iiwan ko sa iyo ang unang round. Opo, Panginoon. Si Shanksen ay isang henyong disipulo mula sa isang sangay ng pamilyang Chu. Ayon sa seniority, pinsan siya ni Tudor. Mas bata siya ng 2 taon kay Tudor, ngunit ang kanyang lakas ay nasa perpektong larangan ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi sasali si Tudor sa sinaunang pagtitipon sa pagkakataong ito. Una, ang kanyang mga kasanayan tulad ng hindi gumagalaw na anino at pagpapalit ng mga buto gamit ang anino ay hindi makapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban. Pangalawa, bilang pinuno ng angkan, at medyo mahinang pinuno ng angkan pa nga, hindi siya dapat umahan at lumaban ng walang dahilan, dahil baka makaapekto ito sa moral. Tiningnan ni Terrence si Shanksen mula sa hindi kalayuan at tumango. Ang kalmadong ugali ng lalaking ito ang dahilan kung bakit siya isang talento. Dapat ay masagana na ngayon ang House Chu. Panahon na para umunlad ang mga talento. 5,564. Ang disipulo mula sa sekta ng 6 na direksyon ay isa ring tagapagtanggol ng pundasyon, si Chunrong Holmes. Isa siya sa 20 nangungunang tagapagtanggol ng pundasyon sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sa kabilang banda, si Shanksen ay hindi gaanong kilala na naaayon sa hindi kilalang layunin ng angkan ng Chu. Pagkatapos nilang dalawa umakyat sa entablado, nagpakilala sila sa isa't isa. Napakagalang nila. Kung ikukumpara sa malupit na Blade Sect, na nagmamadaling humuhugot ng kanilang mga espada at pumapatay sa bawat pagkakataon, mas pino sila. Gayunpaman, kung talagang nagsimula silang mag-away, hindi na kailangang maging magalang. 6 na direksyon ng langit at lupa. Pumwesto si Chunrong sa isang posisyon ng pakikipaglaban, huminga ng palabas at sumigaw. Sandaling sumabog ang kanyang tunay na enerhiya na parang kumukulong tubig na unti-unting bumubuo ng isang di nakikitang hanay. Ang tinatawag na 6 na direksyon ay tumutukoy sa pataas, pababa, harap, likod, kaliwa, at kanan. Ang sekta ng 6 na direksyon ay isa sa ilang sekta sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon na hindi gaanong gumagamit ng mga armas. Ito ay dahil ang kanilang mga pamamaraan sa pakikipaglaban ay hindi gaanong umaasa sa mga armas. Kadalasan, nabibitag nila ang kanilang mga kalaban sa kanilang sariling tunay na porma sayon ng chi at nakakakuha ng isang lubos na kapakipakinabang na kalamangan mula sa simula.
Tulad ngayon, matapos gamitin ni Chunrong ang 6 na direksyon ng langit at lupa, naramdaman ni Changsen na parang nakapasok siya sa teritoryo ni Chunrong. Pinigilan muna niya ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, hindi man lang natarante si Changsen. Nanatili siyang kalmado at tumingin kay Chunrong. Kasabay nito, pinagmasdan niya ang mga pagbabago bago ng tunay na chi sa 6 na direksyon. Kapwa Dawis Chu, pasensya na. Napangiti si Chunrong. Sa isang tapik ng kanyang paa, agad na nagmukhang isang imahe ang kanyang figure at tinamaan niya ang puso ni Changsen gamit ang kanyang palad. Bagamat hindi marahas ang momentum ng palad, hinugot nito ang tunay na pagbabago bago ng chi ng 6 na direksyon ng langit at lupa, na sumugod kay Changsen mula sa lahat ng direksyon. Sa loob ng 6 na direksyon, walang paraan para makaakyat sa langit o makababa sa lupa. Kung magiging maayos ang lahat, ang isang galaw na ito ang magtatakda ng panalo. Sa kasamaang palad, hindi naging maayos ang lahat gaya ng inaasahan ni Chunrong. Walang pakialam na pinanood ni Changsen si Chunrong na sumugod sa kanya, ngunit hindi siya umiwas o kahit man lang tumayo para magdepensa. Naguguluhan pa rin si Chunrong, ngunit ang kanyang palad ay nakapasok na sa katawan ni Changsen. Multo. Nababalot ng malamig na pawis ang likod ni Chunrong. Kailan ginawa ni Changsen ang sarili niyang ilusyon? Hindi ito napansin ni Chunrong. Isa itong nakamamatay na pagkakamali. Paanong papayagan ng isang kalaban na kasing level niya ang kahit isang pagkamali lang? Hindi ito ilusyon, isa lamang itong anino. Biglang umalangaw-ngaw ng mahina ang boses ni Changsen sa tainga ni Chunrong. Nanindigan ang balahibo ni Chunrong. Paano niya hahayaang tumakbo si Changsen sa likuran niya nang hindi niya nalalaman? Nabigla si Chunrong, ngunit hindi siya nawala sa kanyang kahinahunan. Alam niyang nasa likuran niya si Changsen. Hindi siya lumingon ng walang kamalay-malay dahil isa lamang itong dahilan ng pagkamatay niya sa isang suntok kapag hindi siya handa. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang tanging paraan upang makahanap ng pagkakataong gumanti habang pinapanatili ang kanyang buhay ay ang pag-atres. Kaya naman sumugod si Chunrong ng buong lakas, at kasabay nito, hinugot niya ang tunay na chi ng 6 na direksyon ng langit at lupa gamit ang kanyang sarili bilang sentro. Una, mapalakas nito ang kanyang depensa, at pangalawa, mapipigilan nito si Changsen. Hindi pa ito sapat. Hindi binawi ni Chunrong ang palad na kakalabas lang niya. Gumuhit ito ng kalahating bilog at itinapon sa likuran niya. Kung suswertehin siya, baka matamaan niya si Changsen. Masasabing ang reaksyon ni Chunrong sa ilalim ng gayong mga pangyayari ay ginawa sa isang perpektong antas. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay hindi na ang uri ng tao na siya noon. Sa makatuwid, ang serye ng mga aksyon na ito ay walang kabuluhan sa mga tao sa ibaba ng entablado. Napansin din ito agad ni Chunrong dahil nakita na niya ang kalmadong si Changsen sa harap niya. Paano ito nangyari? Sa sobrang lungkot ni Chunrong ay gusto na niyang samuka ng dugo. Para harapin ang krisis, sumugod siya gamit ang lahat ng kanyang lakas at umatake. Halos walang lugar para makagalaw siya, pero paano nakarating sa unahan si Changsen? Ito ang tagasunod ng anino ng angkan ng Chu. Ito ang umunlad na bersyon ng mga nakadikit na hakbang, at may isang taong talagang nakapag-master nito sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Hindi talaga ito simple. Biglang bulalas ni Danny ng sekta ng Kaizen sa paghanga. Nang tumingin siya sa kampo ng pamilyang Chu, may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ng Daoist Master na si Duji sa tabi niya, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa kabilang banda, si Percival ay nakangiti ng masayang-masaya. Ang angkan ng Chu at ang angkan ng Salter ay nasa magkabilang panig, at ang lakas ng angkan ng Chu ay magiging kapaki-pakinabang din sa angkan ng Salter. Si Changsen, na lumitaw sa harap ni Chunrong, ay ngumiti at nagsabi, "Kapwa-tao to Holmes, pasensya na." Isang katulad na hampas ng palad ang ipinadala diretso sa dibdib ni Chunrong. Hindi man lang siya nag-abalang magsalita. Kung tumama lang ang hampas ng palad na ito, hindi sana ito nakamamatay, ngunit sapat na sana ito para mapilitan si Chunrong na umatras. Sa kanyang desperasyon, nakita ni Chunrong na hindi niya maiiwasan ang tama ng palad na ito.
Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo. Nagsimulang umikot ang kanyang katawan sa lugar na iyon sa ilalim ng imposibleng mga pangyayari. Ang bandila ng langit at lupa na may 6 na direksyon ay nagbabaliktad ng yin at yang. Sa isang iglap, tila nabaligtad ang buong mundo. Malinaw na nakatutok ang palad ni Chang'e kay Chunrong, ngunit ang muntik ng tamaan ay si Chang'e mismo. Para siyang sumampal ng salamin. Kasabay nito, ang kanang binti ni Chunrong ay tuwid na parang latigo, nakatutok sa ulo ni Chang'e. Matapos gamitin ang yin-yang reversal, nagtamo na si Chunrong ng ilang panloob na pinsala. Gayunpaman, sa kapalit nito, tinipon niya ang lahat ng tunay na chi sa kanyang katawan at itinoon ito sa sipa na ito. Hanggat ang sipa ay tumama sa target nito, si Chang'e ay malubhang masasaktan, kung hindi man mamatay. Nang makitang tatama na sana sa kanya ang palad ni Chang'e, muntik nang madikita ng malalatigo na binti ni Chunrong ang ulo ni Chang'e. Gayunpaman, biglang pumihit at muling nawala ang katawan ni Chang'e. Ang tinatawag na nawala ay talagang nakadirekta lamang kay Chunrong. Malinaw na nakita ng mga manunood sa ibaba ng entablado na si Chang'e ay gumalaw sa likuran ni Chunrong sa kakaibang paraan. Nasa posisyon din siya kung saan ang kanyang ulo ay nakaharap pababa at ang kanyang mga paa ay nasa ibabaw. Ang isa sa kanyang mga kamay ay nasa harap na ng leeg ni Chunrong at nakayakap dito. Kung gugustuhin ni Chang'e, maaari niyang wakasan ang buhay ni Chunrong anumang oras. Tunay ngang napakaganda ng langit, lupa, at 6 na direksyon ni kapatid na Holmes. Nakakalungkot na ako ang kaharap mo. Ang anino ko ay nasa lahat ng dako sa langit at sa lupa. Hindi pinatay ni Chang'e si Chunrong. Pinanatili lamang niya ang kanyang pananakot at pamulong sa tainga ni Chunrong. Ngumiti si Chunrong ng mapait habang ikinakaway ang kanyang kamay upang bawiin ang kanyang zinki. Bumalik silang dalawa sa kanilang normal na posisyon. Lubos na kumbinsido si Chunrong sa kanyang pagkatalo sa labanang ito. Kahit gaano pa man maisara ang 6 na direksyon ng langit at lupa, hindi nito kayang isara ang isang anino. Tulad ng sinabi ni Chang'e, hindi isang kawalan ng katarungan ang matalo kapag nakatagpo siya ng isang natural na kaaway. Inaamin kong natalo ako. Diretso at inamin ni Chunrong ang pagkatalo. Wala nang ibang paraan. Ang buhay niya ay nasa kamay ng kabilang panig, ano pa ang saysay ng paglaban. 5,565. Ngayon, naiintindihan na ni Chunrong kung bakit hahamunin ng angka ng Chu ang kanilang 6 na magkatugmang sekta. Kung ang 6 na magkatugmang sekta ay nasa posisyon ng angka ng Chu, hahamunin din nila ang isang sekta na pinigilan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, maaaring matalo na talaga ng 10 elementarya ang sekta ng 6 na direksyon. Ang kailangan nilang isaalang-alang ngayon ay kung may pagkakataon ba silang makabalik sa 10 elementarya. Binawi ni Chang'e ang daliri niya mula sa lalamunan ni Chunrong. Matapos lumingon si Chunrong, ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Salamat sa pagpapanalo mo sa akin. Ngumiti ng mapait si Chunrong at ikinuyom ang kanyang mga kamay. Nang walang sinabi, tumalikod na siya at umalis ng entablado. Ang unang laban sa pagitan ng angka ng Chu at ng sekta ng 6 na direksyon ay isang labanan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng entablado ng pundasyon. Panalo ang angka ng Chu. Ang susunod ay ang pangalawang laban sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng entablado ng Gininto Angkor. Magkabilang panig, pakisuyong paakyatin ang inyong mga tauhan sa entablado. Walang ekspresyon pa rin ang dakilang elder ng bayan ng Ying habang formal na nag-aanunsyo. Pagkaalis ni Chang'e sa entablado, tumayo si Marcelo, ang unang nakatatanda sa pamilyang Chu. Bagamat maraming jindan sa pamilyang Chu, si Marcelo lamang ang nakarating sa ganap na antas. Para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, hinayaan na lamang nilang lumaban si Marcelo. Gayunpaman, pagkatapos umakyat sa entablado si Marcelo Chu, hindi sumunod ang mga tao mula sa sekta ng 6 na Harmonies. Sa halip, nag-usap sila ng ilang sandali para sa kanilang panig. Pagkatapos, may tumayo at nagsabi, hindi na kailangang lumaban sa round na ito. Kami, ang sekta ng 6 na Harmonies, ay umaamin ng pagkatalo. Biglang nagkaroon ng ingay sa ibaba ng entablado.
Natalo na ang Six Direction Sect ng isang round. Kung aaminin nila ang kanilang pagkatalo ngayon, katumbas na ito ng pagsuko sa posisyon ng isa sa 10 maliliit na sekta. Kahit na may pagkakataon pa ang Six Direction Sect na manalo sa nakatayang labanan, kakailanganin pa rin nila ng 1,000 spiritual jade. Para sa kapakanan ng 1,000 spiritual jade na ito, dapat man lang nilang gawin ang kanilang makakaya, tama ba? Medyo natigilan si Marcelo noong una, ngunit bigla niyang napagtanto na malamang ay sinusubukan ng sekta ng 6 na harmonies na panatilihin ang kanilang lakas. Sa unang labanan, alam niya na ang teknik ng martial arts ng angkan ng Chu ay isang kontra sa sekta ng 6 na harmonies. Sa halip na labanan ng harapan ng angkan ng Chu, kahit na manalo sila ng 1 o 2 round, tiyak na magiging tagumpay ito ng walang humpay. Mas mabuting umatras, lampasan ang angkan ng Chu, at pagkatapos ay bumalik sa mas mahihinang sekta para makipagsapalaran sa kanila, at bumalik sa 10 maliliit na paaralan. Sa anumang kaso, ang makuha ang isa sa 10 maliliit na sekta ng hindi damanak ng kahit isang patak ng dugo ay mas mainam kaysa sa makipaglaban hanggang kamatayan. Ngumiti si Marcelo at ikinuyom ang kanyang mga kamay sa 6 na sekta ng harmonies, salamat sa pagpapanalo mo sa akin. Ang taong tumayo at nagsalita ay ikinuyom din ang kanyang mga kamay kay Marcelo at muling umupo nang walang sinasabi. Matagumpay na hinamon ng angkan ng Chu ang sekta ng 6 na harmonies at naging isa sa 10 maliliit na sekta. Ang sekta ng 6 na harmonies ay ibinaba na sa huling pwesto sa listahan ng mga reserba. Ipinahiwatig ng matandang pinuno ng bayan ng Linford na maaaring umalis si Marcelo, at pagkatapos ay inanunsyo ang resulta ng hamon. Para mapapaamin ang sekta ng 6 na direksyon sa pagkatalo, anuman ang dahilan, kitang-kita na ang kapangyarihan ng angkan ng Chu. Ang maliliit na sekta sa ibaba ng entablado ay nakatingin ng may inggit sa pagbuo ng angkan ng Chu. Ang pag-usbong ng angkan na ito ay halos hindi mapigilan. Susunod ang tayang labanan ng paaralan ng Xuanji. Natipon mo na ba ang lahat ng mga espiritual na jade? Walang magandang impresyon ang unang elder ng bayan ng Ying sa pamilyang Chu, kaya hindi na siya nagsalita pa at direktang tinanong ang sekta ng Xuanji tungkol sa kanilang intensyon para sa tayang labanan. Sa katunayan, ang sektang Xuanji ay nasa mahirap na posisyon. Ang mas mahihina ay ang sektang Xuanyo at ang sektang Six Harmonies. Bukod sa dalawang ito, mahina rin ang sektang Spirit Leaf at ang sektang Thousand Blades, ngunit ang dalawang sektang ito ay may kaugnayan kay Terence. Hindi ba pwedeng basta-basta sampelan ng sektang Xuanji si Terence sa mukha, di ba? Ang problema ay nasabi na niya na gusto niyang magkaroon ng isang tayaan na labanan, kaya imposibleng kanselahin ito ngayon. Kung sasabihin niyang wala siyang sapat na espiritual na jade, hindi ito magiging kasing simple ng kahihiyan. Sa halip, pagtatawanan sila ng iba at magiging katatawanan para sa pagyayabang. Tutal, napakahalaga rin ng pinansyal na mapagkukunan ng isang sekta. Iniabot ni Yunji ang supot ng espiritual na jade sa mga tao ng bayan ng Pai at sinabing, nakatipon ko na ang lahat ng espiritual na jade. Kung ang sekta ang Haamon, ang ating sekta ng Xuanji ang pipili ng sekta ng dahon ng espiritu. Hindi na ito kakaiba para sa mga taong hindi nakakaalam ng kaugnayan sa pagitan ng Profound Secret Sect at Spirit Leaf Sect. Tutal, sa 10 maliliit na sect, bukod sa Thousand Blade Sect, ang Spirit Leaf Sect ang pinakamahina. Bukod pa rito, ang Thousand Blade Sect ay mayroong peak nascent Soul Realm Cultivator. Bukod pa rito, agad na napatay ni Tianyong ang isang kalaban na mas mataas ng isang malaking realm kaysa sa kanya. Kung tutuusin, ang Thousand Blade Sect ay tiyak na hindi dapat paglaruan, kaya ang pagpili sa Spirit Leaf Sect ay isang hindi maiiwasang resulta. Kumunat ang noo ni Terence. Maaaring hindi alam ng ibang tao, pero alam ng sekta ng Xuanji ang tungkol sa relasyon niya sa sekta ng Spirit Leaf. Ano ang ibig sabihin nito? Akala ba ni Joren ay magagawa na niya ang anumang gusto niya ngayong naabot na niya ang orihinal na antas? Sinabi niya na hindi siya pinapayagang makialam sa mga gawain ng sekta ng Xuanji. Babaguhin na ba niya ang sumpa ngayon? Kung tungkol naman kay Yunji, hindi siya pinaghihinalaan ni Terence. Ang lalaking ito ay halos kapareho ni Reggie, hindi siya karaniwang gumagawa ng ganitong desisyon.
Bagamat siya ang nagsabi nito, mas pinaghihinalaan ni Terence na may ginagawa si Joren sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, walang masabi si Terence sa sitwasyong ito at maaari na lamang maghintay at manood. May kakaibang ekspresyon sa mukha ang punong elder ni Zin Linford. Bilang miyembro ng sektang Chenkon at punong elder na namamahala sa buong bayan ng Linford, natural lang na alam niya ang sitwasyon sa panig ni Terence. Magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi siya masaya na makitang nag-aagawan ang sektang Leaf Spirit at ang sektang Profound Secrets para sa isang pwesto sa 10 maliliit na sekta. Pinipigilan ng kanyang kagustuhang tumawa ng malakas, mahinahong sinabi ng dakilang matanda ng bayan ng Ying, hinahamon ng paaralan ng Xuanji ang isa sa 10 maliliit na sekta, ang sekta ng Spirit Leaf. Malapit nang magsimula ang unang labanan sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Magkabilang panig, magpadala ng mga tao sa entablado. Teka! Hinintay ni Yunji na matapos magsalita ang matandang pinuno ng bayan ng Ying bago niya itinaas ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo na kailangang makipagkompetensya. Inaamin na ng paaralan ng Xuanji ang pagkatalo. Aminin mo na ba ang pagkatalo? Hindi pa kasama ang matandang lalaki ng bayan ng Ying, kahit ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay nahirapang maintindihan. Ano nga ba ang nangyayari? Sinasabi mo bang inamin ng paaralang Xuanji ang pagkatalo sa labanang ito sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon? Nag-aalinlangang tanong ng dakilang elder ng bayan ng Ying. Bihira lang makitang naglalaban ang dalawang sektang ito. Gaano kaya ito kasawa kung ang isang panig ay umamin ng pagkatalo? Siyempre hindi. Seryosong umiling si Yunji. Gumaan ang loob ng lahat at naisip, tama. Kung gusto mong aminin ang pagkatalo, bakit ka pa nagkusa na hamanin ako? Bilasan mo at umakyat sa entablado. Hindi niya alam na lahat ay naghihintay na manood ng kasiyahan. Sa totoo lang, ang iniisip ng matandang lalaki ng bayan ng Ying ay eksaktong kapareho ng iniisip ng mga manunood sa ibaba ng entablado. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Yunji ay nagpaikot ng mga mata ng matandang lalaki ng bayan ng Ying. Ang sabi ko, hindi na kailangang makipagkompetensya. Inaamin ng sekta ng Xuanji ang pagkatalo sa labanang ito. Malinaw na nagsalita si Yunji para masigurong walang magkakamali ng pandinig. Gayunpaman, naramdaman ng mga taong nakarinig nito na may mali sa kanilang mga tainga. Gumastos ang hanggal na ito ng 1,000 spiritual jade para hamanin para lang aminin ang pagkatalo. Nabaliw na ba siya o nabaliw na ang buong mundo? Hindi makapaniwala ang dakilang matanda ng bayan ng Ying sa kanyang narinig, at sa sobrang pagkagulat niya ay nakalimutan niya ang kanyang sinasabi. Same time na sinabi ni Yunji, hindi maarak ang lakas ng Spirit Leaf Sect. Ang aming Xuanji Sect ay handang umamin ng pagkatalo. Noong una ay gusto naming matuto mula sa kanila. Gayunpaman, inakala naming walang mata ang mga espada. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pinsala, direkta naming inamin ang pagkatalo. 5,566. Biglang naintindihan ng dakilang matanda ng bayan ng Ying. Isa itong shield, hindi ba? Gumastos siya ng 1,000 spirit jade para lang sabihin ito at gawing hindi maintindihan ang Spirit Leaf Sect para maiwasan niyang harmony ng Xuanyu Sect at Six Harmonies Sect na nakapasok sa top 10, hindi ba? Kung iisiping mabuti, dahil nagsabuatan ang dalawang pamilyang ito, hindi talaga nagastos ang 1,000 spiritual jade. Pagpapalit lang iyon ng kaliwang kamay niya sa kanang kamay niya. Pwede ba wag kang maging ganyan kawalang hiya? Ang matandang pinuno ng bayan ng Ying, na nag-aakalang nalutas na niya ang lahat, ay nagalit ng husto. Gayunpaman, wala na siyang magagawa. Ang mga patakaran ay mga patakaran lamang, at wala na siyang magagawa tungkol dito kung siya ay mahuli sa ganitong butas. Manalo ang Spirit Leaf Sect at mananatili sa 10 maliliit na sekta. 2 beses na kumaibot ang sulok ng bibig ng dakilang elder ng bayan ng Ying. Pabaya niya itong sinabi at saka humarap sa gilid ng sekta ng Xuanyo. Gusto ba ng sekta ng Xuanyo na sumali sa labanan? Nag-isip sandali ang mga tao ng sektang Xuanyo at sa wakas ay sumuko na sa itinaya nilang labanan. Ang kanilang lakas ang orihinal na pinakamahina sa 10 maliliit na sekta.
Sa pinakamalakas na antas, mas malakas sila ng kaunti kaysa sa sektang Spirit Leaf at kapantay na ng sektang 6 na Harmonies. Ngayong bumagsak na rin ang sektang 6 na Harmonies, dahil sa biglaang paglitaw ng sektang Xuanji, medyo hindi malinaw sa mga tao ang aktwal na sitwasyon. Bukod pa rito, ang sektang Spirit Leaf at sektang Xuanyo ay parehong mga disipulo ng sektang Kaizen. Kung may tiwala sila sa sarili, ayos lang. Kung hindi sila may tiwala sa sarili, magiging katatawanan lang sila ng walang dahilan. Higit sa lahat, ang 1,000 spiritual jade ay hindi maliit na halaga. Kaya, ang sektang Xuanyo ay maaari na lamang maghintay hanggang sa susunod na sinaunang grand meeting. Tumakbo si Yunji papunta kay Terence at nagpaliwanag, Lolo Marshall na tiyahin Linford, biglang hinamon ng disipulong ito ang sekta ng Leaf Spirit nang hindi ka pinaalam ng maaga. Wala talaga akong sapat na oras, kaya narito ako para humingi ng tawad sa iyo. Nang makita ni Terence na umamin ng pagkatalo ang sekta ng Xuanji, naintindihan na niya. Ngumiti siya, naiintindihan ko. Sa tingin mo ba ay walang kumpiyansa ang sekta ng malalim na sekreto na kalabanan ang ibang sekta, kaya maaari mo na ring hamanin ang sekta ng dahon ng espiritu at aminin ang pagkatalo. Sa ganitong paraan, maaari kang magpakita ng lakas para sa sekta ng dahon ng espiritu at ibigay din ang Spirit Jade sa sekta ng dahon ng espiritu para hindi ito makinabang sa pangkalahatang asambleya ng bayan ng Linford, tama ba? Ang mga mata ng lolo mo ay tunay na kasing liwanag ng tanglaw. Ngumiti si Yunji at pinuri siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sa totoo lang, ayaw lang ibigay ng disipulong ito ang Spirit Jade sa isang tagalabas. Hindi ko inakalang naglalako lang siya. Aba, may ganoong epekto pala. Isa itong tunay na swerteng tagumpay. Kahit medyo nakakahiya, sulit naman. At least hindi ko nawala ang aking spiritual jade. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti. Medyo interesante ang batang ito. Mabuti na lang at marunong siyang umangkop at kaya niyang umangkop. Kung ikukumpara sa matigas ang ulong personalidad ni Joren, mas angkop si Yunji na maging pinuno ng sekta. Sa anumang kaso, ang matapang at mapanlikhang hakbang ni Yunji ay nakapagligtas sa gulo ng Spirit Leaf Sect. Sa simula, malamang na maalis sana ang Spirit Leaf Sect mula sa 10 maliliit na sekta, ngunit ngayon, maaaring hindi na nila kailangang mag-alala tungkol dito. Matapos sumuko ang sektang Xuanyo sa nakatayang labanan, ang sumunod ay ang sektang Malupit na Talam, na kaitetalo lang ng sektang Libong Talam. Buong pusong naniniwala si Idaw na nanalo si Tianyong sa labanan gamit ang isang panlilinlang at isang sorpresang pag-atake. Kaya, nang hindi na hinintay ang dakilang matanda ng bayan ng Ying na magsalita, agad siyang tumalon at sumigaw, gustong tumaya ng paaralan ng talam ng ating malupit na tirano laban sa sektang Libong Talam. Nandito na ang espiritong Jade. Bahagyang kumunat ang noo ng dakilang matandang si Lazaro. Nakakainis talaga itong si Idaw. Hindi pa nga siya nagsasalita, pero bigla na lang siyang tinakot. Kung hindi lang dahil sa pagsuporta ng sekta ng Chenkon sa sekta ng Espada ng Tirano, hindi sana matagal na tiniis ng dakilang matandang si Lazaro ang lalaking ito. Matapos ang ilang panahon ng paggaling, kasama ang Supreme Grade 5th Grade Great Recovery Pill, si Idaw ay ganap nang nakabawi mula sa kanyang mga pinsala. Sa kanyang palagay, ang mga pinsala ni Tianyong ay hindi mas magaan kaysa sa kanya. Sinubukan niyang maging matapang at palihim na inatake ang isang perfected Gold Core Realm Cultivator ngayon lang. Kahit na nanalo siya, ang kanyang recovery speed ay tiyak na hindi mas mabilis kaysa sa kanya. Nariyan din ang hindi matatalo na sinaunang cultivator. Bagamat tila hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala nang pilitin siyang umalis sa arena, tiyak na hindi ito ganoon kadali. Bukod pa rito, kung hahamunin niya ang Thousand Blade Sect at mapatay si Tianyong, katumbas ito ng pagkapanalo sa dalawang laban sa pagitan ng Foundation Establishment Stage at Golden Core Stage. Kahit na hindi siya matalo, hindi mahalaga iyon. Sa madaling salita, lubos na kumpiyansa si Idaw na kaya niyang durugan ang Thousand Blade Sect sa hamong ito. Pinanatili ng mga tao sa bayan ng Linford ang espiritu ni Idaw na si Jade at sinenyasan ang dakilang elder ng bayan ng Linford na tama ang numero.
Noon lamang nagsalita ng walang pakialam ang dakilang elder ng bayan ng Linford, hamon ng paaralan ng talim ng malupit na pinuno ang sekta ng libong talam. Ang mga patakaran ay katulad ng dati. Magsisimula na ang unang labanan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng pundasyon. Walang ibang sinabi, hinugot ni Yidaw ang kanyang sable at umakyat sa entablado. Itinuro niya si Tianyong at sinabing, "Brat, bilasan mo at tanggapin mo ang iyong kamatayan. Kung gusto mong magsabi ng ilang huling salita, maaari kitang payagan na magsalita pa, kung hindi ay wala ka ng pagkakataon mamaya." Kaya pang patayin ni Tianyong ang isang peak late-stage golden core cultivator sa isang atake lang, kaya bakit pa niya pakialaman ang isang simpleng Yidaw? Kahit wala ang kahinaan ni Terence, pantay ang laban nilang dalawa kung maglalaban sila. Nang marinig ang mayabang na mga salita ni Yidaw, walang pakialam na ngumiti si Tianyong. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado at sinabing, nagmamadali ka bang magkatawang tao? Kamatayan ang hinahanap mo." Galit na sigaw ni Yidaw. Ang kanyang mahabang sable ay may dalang malamig na kislap habang muli siyang naglunsad ng isang atake. Nakakalungkot na hinihintay siya ni Tianyong na gumawa ng unang hakbang. Kung hindi kikilos si Yidaw, saan kaya pupunta si Tianyong para hanapin ang kapintasang iyon? Matapos niya itong maranasan ng isang beses, mas lalo niya itong nasanay sa pagkakataong ito. Ang itim na dagger ay bumaril na parang kidlat at tama ang dulo ng mahabang sable. Napuno ng gulat ang puso ni Yidaw. Bagamat inakala niyang may mga ginawang paraan si Tianyong para manalo sa nakaraang laban, nag-iingat pa rin siya sa galaw na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na kahit gaano pa siya mag-ingat, hindi pa rin niya ito mapipigilan. Sa sandaling mabasag ang mahabang sable, dinurog ni Yidaw ang isang sikretong kayamanan na nakatago sa kanyang palad, na nagdagdag ng pansamantalang depensa sa kanyang sarili. Maaaring baliwalain ng itim na dagger ang blade force ng blade skull ng tyrant at makapasok sa protective true chi ng kalaban. Gayunpaman, wala itong silbi laban sa defensive layer na nabuo ng lihim na kayamanang ito. Matapos ang isang sandali ng pagkapata sa ere, direktang naalala ni Tianyong ang itim na dagger. "Yidaw, ito ba ang inaasahan mo? Walang pagkakataong manalo kung magtatago ka sa balat ng pagong mo." Tiningnan ni Tianyong si Yidaw nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at walang pakialam na kinutya ito. Medyo mayabang nga si Yidaw, pero hindi naman siya tanga. Dahil nagbabantay siya kay Tianyong, paano niya isinasapanganib ang sarili niyang buhay. Kaya naman, hindi nakakagulat na magkaroon ng ganitong uri ng pandepensa. Sa loob ng depensibong patong, ang ekspresyon ni Yidaw ay lubhang hindi magandang tingnan. Matapos itong maranasan mismo, sigurado siyang ang agarang pagpatay ni Tianyong sa isang peak late gold core expert ay tiyak na hindi isang panlilin lang. Natuklasan nga niya ang depekto sa teknik ng blade skull ng tyrant. Paano nangyari ito? Paano nagawang makita ng batang si Tianyong ang mga kapintasan sa ating mga teknik sa sable? Bulong ni Yidaw sa mahinang boses, nalilito. Hindi lamang siya nawalan ng sandata, kundi nawalan din siya ng lakas ng loob na magpatuloy sa pakikipaglaban. 5,567. Tumingin si Tianyong sa matandang pinuno ng bayan ng Linford. Nang makitang tila walang ekspresyon ang kabilang panig, inikat niya lamang ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagsabi kay Yidaw, "Hoy, Yidaw, hanggang kailan ka magiging pagong? Mag-aaway pa ba tayo? Huwag mong sayangin ang oras." Bahagyang nanginig ang katawan ni Yidaw. Determinado siyang patayin si Tianyong. Dahil tinutulak niya ang iba gamit ang sarili niyang lakas, gugustuhin din siyang patayin ni Tianyong, hindi ba? Kung magpapatuloy sila sa laban, hindi lang sila magkakaroon ng pagkakataong manalo, kundi manganganib din ang kanilang buhay. Tutal, ang depensibong layer na ito ay may limitasyon sa oras, at kapag natapos na ang oras, walang makakapagligtas sa kanilang buhay. Inaamin kong natalo ako. Matapos itong pag-isipan ni Yidaw, tanging pagniwi na lang ang nagawa niya at pag-amin sa pagkatalo. Kung ikukumpara sa buhay niya, hindi naman malaking bagay ang isang maliit na mukha. Isang bahid ng malabong paghamak ang sumilay sa mga mata ng dakilang matanda ng Ying.
Hindi siya masyadong nasiyahan kay Yidaw sa simula pa lang, at ngayon, mas lalo niya itong minamaliit. Hinamon ng paaralan ng talim ng tirano ang sekta ng libong talim sa unang round. Panalo ang sekta ng libong talim. Ngayon, damako na tayo sa ikalawang round. Tinamad ang dakilang matanda ng bayan ng Ying para mag-aksaya ng salita at agad na inanunsyo ang pagsisimula ng ikalawang round. May sama ng loob na tumalon pababa ng entablado si Yidaw, iniisip na kailangan niyang sabihin agad sa mga tao sa kanyang sekta ang kanyang naobserbahan upang hindi matalo ni Tianyong ang kanyang mga kapwa-disipulo sa yugto ng Jindan. Gayunpaman, hindi binigyan ni Invincible Primordial si Yidaw ng pagkakataong ito. Umakyat siya sa entablado at sinabing, kanina lang, may labanan sa pagitan ng mga bagong cultivator ng Soul Stage pagkatapos ng Foundation Establishment Stage. Pareho lang ngayon. Tikboy, umakyat ka. Maingat na umalis sa entablado si Tianyong. Alam niyang pinipigilan pa rin ng walang talong immemorial ang kanyang galit. Dati, ginamit ni Tikboy ang salamin ng ilusyon ng katotohanan upang gayahin ang walang talong immemorial, na siyang dahilan kung bakit siya lumaban. Sa huli, natalo siya sa medyo matamlay na paraan. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, natural na gugustuhin ng walang talong immemorial na mabawi ang kanyang mukha. Kung tungkol sa kung mayroon bang ibang tunay na ilusyon na salamin si Tikboy, hindi nag-aalala si Invincible Ancient. Isa pala itong tunay na ilusyon na salamin, hindi isang repolyo sa gilid ng kalsada. Paano nangyaring ganito karami? Tumayo si Tikboy nang may malungkot na mukha. Ang tunay na ilusyon na salamin ay ibinigay sa kanya ng sekta ng Chenkon, at iisa lang ang mayroon nito. Kung mapapatay niya ang walang talo na primordial expert, malaki sana ang kikitain niya. Sa kasamaang palad, nakatakas ang walang talo na primordial expert sa huling sandali. Ngayong kailangan na niyang labanan ang walang talo na primordial expert, wala nang tiwala si Tikboy. Gayunpaman, magkatulad ang iniisip ni na Tikboy at Yidaw. Maaaring hindi pa nakakabawi si Invincible Primordial mula sa kanyang mga pinsala, ngunit kung lalaban siya ngayon, maaari pa rin siyang manalo. Ang pinakamahalaga ay hindi na muling matatalo ang Blade Skull ng Tyrant. Kung matatalo pa sila ng isang beses, tuluyan na nilang mawawala ang kanilang kwalifikasyon bilang isa sa 10 maliliit na sekta. Ayon sa mga patakaran, ang mga sekta na natalo mula sa 10 maliliit na sekta ay magkakaroon lamang ng isang pagkakataon na humamon o sumugal. Kung matatalo sila, maaari na lamang silang maghintay para sa susunod na napakatagal na pagpupulong. Kung hindi, hindi kita hahayaang magkaroon ng napakaraming hamon, di ba? Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, hinanda pa rin ni Tikboy ang sarili at pumasok sa ring. Kung hindi pa rin gumagaling ang mga pinsala ni Invincible Archean, ito na lang ang pagkakataon niya para bumawi. Ngumisi si Invincible Primordial. Tikboy, ang tapang-tapangan mo. Naglakas loob ka pa talagang pumunta rito. Dahil may tapang ka pa, iiwan ko ng buo ang bangkay mo. Biglang napukaw ang pagmamalaki sa puso ni Tikboy. Tutal, isa siyang mid-nascent Soul Realm Master. Kahit na natatakot siya sa Invincible Archean Realm, hindi niya iyuko ang kanyang ulo. Sa kasamaang palad, ang paborito kong gawin ay hatiin ang mga kalaban ko sa 8 piraso. Mahirap para sa iyo na mag-iwan ng buo na bangkay. Sagot ni Tikboy. Kasabay nito, hinugot niya ang kanyang mahabang sable at tinaga ang Invincible Primordial. Dahil sa dalawang nakamamanghang pagganap ni Tianyong, hindi agad naglakas loob si Tikboy na ilabas ang kanyang Blade Force. Mga normal na galaw lamang ang maaari niyang gamitin para subukan. Hindi niya inaasahan na hindi alam ng Invincible Ancient ang kahinaan ng Blade Sect ng Tyrant. Tutal, si Terence ang nagsabi kay Tianyong. Nang walang pahintulot ni Terence, hindi naglakas loob si Tianyong na sabihin ito kahit kanino, kahit na ang taong iyon ay ang Invincible Ancient. Tumawa si Invincible Primordial at may paghamak na sinabi, gusto mo bang hiwain sa 8 piraso? Hindi naman sa hindi ko kayang tugunan ang mga gusto mo, sa galaw mo, kahit 9 o 10 yuan ay baliwala lang. Habang nagsasalita siya, inabot ni Invincible Primordial ang mahabang espada ni Tikboy at hinawakan ito. Walang gaanong pagbabago, kundi isang malaking pagkakaiba lamang sa lakas.
Walang paraan na maharangan ito ni Tikboy. Isang di nakikitang presyon ang agad na dumampi kay Tikboy, dahilan para mamaatla ang kanyang mukha. Nang makipagtulungan siya sa Invincible Primordial Clone upang harapin ang Invincible Primordial, isa lamang siyang suportang papel ang ginampanan niya. Lahat ng presyon at panganib ay nalabanan na ng clone. Ngayong tunay na siyang nakaharap sa Invincible Primordial, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ng Invincible Primordial. Parang langit at lupa ang pagkakaiba. Hindi biro ang dating nangungunang bagong Soul Realm Cultivator sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Walang kwenta ang isang simpleng bagong Soul Realm Cultivator sa harap ng Invincible Primordial. Inabot lang ni Invincible Primordial ang kanyang kamay, hinawakan ang likod ng espada ni Tikboy, at pinilipit ito gamit ang isang simpleng puwersa. Nabali ang mahabang espada ni Tikboy mula sa hawakan. Ang liwanag ng talon ay bumalik at dumaan ng walang anumang hadlang. Nagpakita ng takot ang mukha ni Tikboy nang ang buong ulo niya ay lumilipad na pataas sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay hiniwa rin ng pira-piraso ng walang anumang babala, hiniwa ng pira-piraso na parang karne na may parehong laki. Dahil sa selyo ng hindi matatalo na Primordial True Chi, walang dugo o mga panloob na organo ang lumabas. Maayos at makinis ang talam. Bagamat hindi ito madugong kalat, mas lalo itong nakakakilabot mula sa kaibuturan ng puso ng isang tao. Kayang-kaya ng isang peak nascent Soul Realm Cultivator na durugin ang isang mid nascent Soul Realm Cultivator. Casual na itinapon ni Invincible Primordial ang sirang talam sa kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, "Pasensya na, nakapagputol pa ako ng ilang piraso at hindi ko natupad ang hiling mo na mahati sa 8 piraso. Mas mag-iingat na ako sa susunod." Sabay-sabay na nawalan ng boses ang mga manunood sa ibaba ng entablado. Ganito na siya noon pa, may pa. Sa susunod na lang. Matapos magsalita ni Invincible Primordial, lumingon siya kay Great Elder Zin, dahilan para manginig ito. Dali-dali niyang inanunsyo, nabigo ang Blade School ng Tyrant na Homanin ang Thousand Blade Sect. Nanatili ang ranggo ng magkabilang panig. Habang nagsasalita siya, tahimik na umatras ang dakilang matandang si Yingzin. Bagamat walang anumang balak pumatay si Invincible Primordial, sapat na ang kanyang aura para manlamig siya, lalo na kapag naiisip niya kung paano naging mortal na kaaway ng sekta ng Chenko ng matandang ito. Kailangan niyang lumayo, kung sakaling biglang magkaroon ng sakit sa ulo si Invincible Primordial at hatiin siya sa 8 piraso. Sige, 12 o 13 piraso. Mabuti na lang at hindi pinansin ni Invincible Primordial ang dakilang matanda ng bayan ng Ying. Matapos marinig ang resultang gusto niya, umungol siya at umalis ng entablado. Sa oras na ito, unti-unting nagsimulang mag-usap ang mga tao sa ibaba ng entablado, ngunit karamihan sa kanila ay pumupuri sa walang katapusang kawalang hanggan. Ang mapanglo na pamamaraang iyon ay malinaw na natakot ang mga tao ng maliliit na sektang ito. Hinalma ng matandang pinuno ng bayan ng Ying ang sarili at humarap para tanungin ang 6 na sekta ng Harmonies, gusto pa rin ba ninyong sumali sa tayaan? 5,568. Dati, ang 6 na sekta ng Harmonies at ang angka ng Chu ay isang round pa lamang ang nalaban bago agad sumuko. Malinaw na malinaw ang kanilang intensyon na mapanatili ang kanilang lakas. Tama lang, tiyak na sasali sila sa itinaya na labanan upang makabalik sa 10 maliliit na nilalang. Gayunpaman, biglang napagtanto ng mga tao mula sa Six Direction Sect na wala talaga silang kalaban. Ang Thousand Blade Sect na 2 lang ang kasama. Huwag kayong magbiro, silang 2 ay mga walang awang tao na kayang patayin agad ang kanilang mga kalaban sa parehong antas. Hindi pa kasama ang angka ng Chu, inamin na nila ang pagkatalo, kaya bakit pa sila pupunta? Kung titingnan ng pinakamahinang sekta, ang sekta ng Spirit Leaf, at ang biglaang pag-amin ng pagkatalo ng sekta ng mga malalim na sekreto, tila may malalim silang kahulugan. Isa lang ang pagkakataon nila at wala silang gaanong spiritual jade. Matapos itong pag-isipan, muntik nang sumuko ang 6 na sekta ng Harmonies. Sa huli, talagang ayaw nila at pinili ang medyo mahinang pamilyang Talon bilang kanilang kalaban. Kung pag-uusapan ang ranggo, halos magkapantay ang lakas ng pamilyang Talon at ng Six Direction Sect.
Mas malakas sila ng bahagya kaysa sa Six Direction Sect. Sa normal na sitwasyon, hindi gugustuhing harmony ng Six Direction Sect ang pamilyang Talon, pero ngayon, wala na talaga silang ibang paraan. Sa unang dalawang laban, tabla ang Foundation Establishment Stage at ang Golden Core Stage. Sa huling laban sa Nascent Soul Stage, nanalo ang pamilyang Talon at nagkaroon ng huling tawanan. Hindi lamang nila napanatili ang kanilang posisyon bilang isa sa 10 maliliit na sekta, kundi nakatanggap din sila ng 1,000 spiritual jade bilang gantimpala. Napilitang umalis ang Six Direction Sect dahil sa pagkadismaya at hintayin na lamang ang susunod na lumang pagpupulong. Natapos na ang hamon para sa top 10. Natutuwa kaming makita ang mga bagong mukha na nakapasok sa top 10. Nakakalungkot din na may ilang mga dating kaibigan ang aalis muna pansamantala. Gayunpaman, magpapatuloy ang Grand Meeting. Susunod, ito ang laban para sa ranggo para sa top 10. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng pamilyang Talon at ng Six Direction Sect, nabawi ng dakilang elder ng bayan ng Ying ang kanyang kumpiyansa bilang isang host. Sa pamamagitan ng ilang simpleng salita, sumali siya sa 10-rank competition. Alam ng lahat na napakahalaga ng ranggo ng 10 maliliit na sekta. Ito ay may kaugnayan sa taunang alokasyon ng mapagkukunan. Kung mas mataas ang ranggo, mas maraming mapagkukunan ang makukuha mo. At ngayon, mayroong mas espesyal na kahulugan, iyon ay, ang kwalipikasyon upang hamanin ang Big Four. Ang mga nag-iisip na ang kanilang sariling sekta ay may sapat na lakas upang makapasok sa Big Four ay dapat gumanap ng mahusay at lumaban para sa unang pwesto sa 10 maliliit na sekta. Pagkatapos, hahamunin nila ang Big Four at makikita nila, sabi ng dakilang matanda ng bayan ng Ying nang may pambihirang ngiti. Halata na sinasabi lang niya iyon. Hindi niya talaga inakala na mayroong sekta na maaaring hamanin ang Big Four. Tutal, ang 10 maliliit ay kwalipikado lamang para makuha ang mga mapagkukunan sa sinaunang hanay ng kabundukan. Ang mga nagbigay sa kanila ng mga mapagkukunan ay ang 4 na dakila. Mula rito, malinaw na makikita ang malaking pagkakaiba sa proporsyon ng mga mapagkukunang nakuha ng magkabilang panig. Kung wala ang suporta ng mga mapagkukunan, paano uunlad ang 10 maliliit na sekta upang hamanin ang 4 na malalaking sekta? Bukod dito, ang 10 pinakamalakas na sekta ay mga disipulo ng sekta ng Chenkon, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang hamon. Siyempre, bukod sa mga mapagkukunang ipinamamahagi ayon sa ranggo sa ibabaw, ang Big Four ay mamamahagi rin ng ilang mapagkukunan sa kani-kanilang mga sekta ng pribado. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga disipulo sa ilalim ng sekta ng Chenkon ang pinakamakapangyarihan. Ito ay dahil ang sekta mismo ng Chenkon ang nakatanggap ng pinakamaraming mapagkukunan. Sige, balik tayo sa pangunahing paksa. Sa tingin ko ay medyo kinakabahan ang lahat dahil sa paghihintay. Ang unang kompetisyon ngayong taon ay depende sa kontribusyon ng bawat sekta. Tutal, limitado ang mga mapagkukunan, at ang mga sekta na walang anumang kontribusyon ay hindi kwalipikadong makatanggap ng anumang mapagkukunan. Kaya, ang susunod na kompetisyon ay ang Spiritual Jade Collection Competition. Ito ay isang bagong proyekto, kaya makinig sa mga patakaran. Hindi na nag-aksaya ng oras ang dakilang matanda ng bayan ng Ying. Diretso niyang inihagis ang unang kompetisyon. Ang bagong silang na 10 maliliit na bata ay nakinig din ng mabuti. Ang pagmimina ng espiritual na jade ay nangyayari minsan sa isang taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na ginamit ito bilang isang kompetisyon. Kaya naman, labis na nag-alala ang 10 maliliit na sekta tungkol dito. Tulad ng alam nating lahat, ang mga espiritual na mapagkukunan ng jade sa ating sinaunang Jiangho ay medyo kakaunti. Ang espiritual na ugat ng Jade Immortal sa sinaunang mga bundok ang siyang pinakamaraming nalilikha, ngunit may limitasyon ang paghuhukay sa espiritual na ugat ng Jade Immortal. 20 tao lamang ang maaaring pumasok bawat taon sa loob ng 10 araw. Noong nakaraan, ang 10 maliliit na sekta ay nagpadala ng kani-kanilang mga tao upang maghukay, at ang ani ay halos pareho. Sa makatuwid, pagkatapos ng talakayan sa pagitan ng 4 na pangunahing sekta, napagpasyahan nilang gamitin na lamang ito bilang unang kompetisyon.
Bago ipaliwanag ng dakilang matanda ng bayan ng Ying ang mga patakaran, hindi niya maiwasang ipaliwanag muna ito, kung sakaling may anumang katanungan ang 10 maliliit. Sa pagkakataong ito, ang bawat isa sa 10 maliliit na sekta ay magpapadala ng 2 tao. Bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng espesyal na void bag, at hindi pinapayagan ang pagdukot. Papasok sila sa immortal na ugat ng Spirit Jade upang minahin ang Spirit Jade. Ang makakahukay ng pinakamarami ang siyang mananalo, at ang score ay mula 10 hanggang 1 puntos, na ay dadagdag sa score ng sekta. Hindi ba't simple lang iyon? Sumulyap ang dakilang elder ng bayan ng Ying sa direksyon ng Green Cloud Skull, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa simula, ang kaganapang ito ay dinisenyo upang agawin ang mga void bag ng isa't isa sa huling sandali, ngunit kalaunan, dahil sa kakaiba at hindi mahuhulang lakas ng Green Cloud Skull, iminungkahi na lamang ni The Wistmaster Duji na kanselahin ang snatching segment at hayaan ang 10 little ones na magmina ng mga spiritual jade sa isang matatag na paraan. Maaaring malimitahan nito ang score ng Green Cloud Skull. Tungkol naman sa Void Bag, ito ay isang uri ng primordial artifact na kontrolado ng Primordial Alliance. Kaya nitong mag-imbak ng walang limitasyong dami ng spiritual jade. Bagamat hindi ito makikita kahit saan sa Primordial Jangho, marami pa rin ang nasa kamay ng 4 na malalaking sekta. Kung hindi nila magagawang patayin ang 20 ng sabay-sabay. Labis na nagulat si Terence sa Void Bag, ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay kakaiba, kahit papaano sa Sky Class Island. Hindi gaanong maraming isla ng Sky Class na may Void Bag, ang pag-unlad ng 2 lugar na ito ay ibang-iba. Lolo Maestro, kapag nasa Void Bag na ang Spiritual Jade, hindi na ito maaaring alisin. Tanging ang mga tao ng Primordial Alliance lamang ang makakapagbukas nito gamit ang isang espesyal na teknik. Kaya, walang saysay na agawin ang void bag ng isang tao sa espiritual na Jade Immortal na ugat. Gusto ng 4 na malalaking tao na magtrabaho tayo ng husto at pagkatapos ay kumuha ng isang bahagi nito para ipamahagi sa 10 maliliit. Sinasabing ito ay isang pamamahagi ng mapagkukunan, ngunit ito ay isang gantimpala lamang. Matapos sundan si Terence, hindi na nagkulang si Reggie sa Spirit Jade. May bahid ng paghamak sa kanyang mukha nang pag-usapan niya ang pagmimina ng Spirit Jade. Ang hindi niya alam ay ang orihinal na gusto ng sektang Chenko na agawin ng 10 maliliit ang mga void bag sa isa't isa sa huling araw. Bagamat hindi nila mabuksan ang mga ito, maituturing pa rin nila ang mga void bag bilang mga spiritual jade kung ilalabas nila ang mga ito. Dahil sa takot nila sa sektang Percival kaya nila tuluyang inalis ang patakarang ito. Normal lang yan, bahagyang ngumiti si Terence, huwag kang mag-alala. Malamang ginawa nila ang proyektong ito para ipadala natin ang pinakamalakas nating mga tao, di ba? Tanging ang pinakamalakas na tao lamang ang makakapunta at makakakolekta ng pinakamaraming spiritual jade hanggat maaari sa loob ng 10 araw. Hindi masasayang ang pagkakataong ito na minsan lang sa isang taon. 5,569. Tumanggaw si Reggie sa paghanga. Tiyo ng Marshall, napakalinaw mo. Tama, hayaan mong dalhin ng disipulong ito si Wei Feng sa proyektong ito, ha? Gamit ang ating lakas, hindi dapat maging problema para sa atin ang makapasok sa top 3. Naunawaan ni Terence na pakiramdam ni Reggie ay hindi angkop para kay Terence ang mahirap na trabaho tulad ng pagkuha ng Spirit Jade bilang isang Grand Uncle Master, kaya nag-alok siyang sumama sa kanyang disipulong si Wei Feng. Gayunpaman, gusto talagang makita ni Terence kung ano ang hitsura ng Spirit Jade Immortal Vein at kung paano gumagana ang mga void bag, kaya tinanggihan niya ang mungkahi ni Reggie pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumunta at tingnan ang sarili ko. Reggie, hindi mo kailangang umalis. Dito ka lang at manood. Aalis kami ni Wei Feng. Tumigil si Terence bago nagpatuloy, bagamat walang silbi ang pag-agaw ng mga void bag ng ibang tao, magkakaroon ba ng problema kung papatayin ko ang mga kalaban ko sa loob? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Reggie. Hindi niya kailanman naisip ito. Hindi kailanman binanggit ng dakilang matanda ng bayan ng Ying ang tungkol dito. Sinabi lang niya na walang sino man ang pinapayagang agawin ang void bag.
Bagamat nais ng sinaunang alyansa na mangolekta ng mas maraming espiritual na jade, maaaring hindi nila mapigilan ang sinuman sa pagpatay ng mga tao upang hadlangan ang iba. Hindi ba mataas ang score niya? Hindi mahalaga iyon, basta't walang makuhang puntos ang iba. Lolo ng Marshall, bakit hindi sumama sa iyo ang disipulong ito? Hayaan mo na lang si Wei Feng na manatili sa labas. Nang maisip niya ang posibilidad na ito, hindi namamalayang gusto ni Reggie na manatili si Wei Feng. Ngumiti si Terence at tumingin kay Reggie. Nag-aalala ka ba na may mangyari sa akin o na hindi ko siya maalagaan? Namula ang mukha ni Reggie. May katuturan naman, sa mga pamamaraan ni Terence, kahit magtulungan ang siyam na sekta, wala silang magagawa sa kanya. Mas ligtas sigurong sumunod si Wei Feng kay Terence kaysa manatili sa labas, bukod pa sa ilan sa 10 maliliit na sekta ay mga kakampi. Ang Soaring Heaven Sect, Snow Sword Sect, Leaf Spirit Sect, Thousand Blade Sect, ang Pamilya Chu, at ang paaralan ng Percival mismo ay umuupo sa 6 na upuan. Magiging biro lang kung hindi sila hahanap ng gulo sa kanila. Sino ang magiging ganoon katanga para pukawin ang paaralan ng Percival? Itinuro ng matandang pinuno ng bayan ng Ying ang 20 void bag na inihanda niya at sinabing, naiintindihan ba ng lahat? Kung walang problema, papuntahin ninyo ang lahat at bigyan sila ng void bag. Pupunta tayo sa ugat ng espiritong immortal na si Jade. Naayos na ang bagay na ito. Wei Feng, sumama ka sa akin at magtrabaho ng 10 araw. Tumawa si Terence at humarap kay Wei Feng. Napakaswerte ko na masundan ang Marshall Tito, natatawang sabi ni Wei Feng, paano nangyaring may manual labor. Habang nag-uusap sila, ang mga kalahok sa kaganapan ay isa-isang umakyat upang kunin ang kanilang mga void bag. Lumingalinga si Terence at nakita ang ilang pamilyar na mukha. Ipinadala ng Snow Sword Sect si Uking at ang pinuno ng sect na si Valentino, ipinadala naman ng House Chu sina Matias at Marcelo, walang pagpipilian ang Thousand Blade Sect, tanging ang Invincible Ancient at Tianyong lamang ang ipinadala ng Leaf Spirit Sect, sina Morris at ang amo ni Yubi na si Toby, at hindi dumating ang Grand Elder na si Elvas, marahil ay nagpapagaling pa rin sa isang liblib na lugar. Naroon din si JC ng sektang Exorcist. Kilala siya ni Terence, pero iniiwasan niya ang mga mata ni Terence. Malamang ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman kay Terence. Napag-usapan na, tila hindi na ipaalam ang pagkamatay ni Crispin. Kung hindi, may mga taong haamon sa sektang Exorcist. Sina Terence at Wei Feng ang huling umakyat para kunin ang mga void bag. Tumango lang si Terence sa mga kakilala niya at hindi na nagsalita. Alam ng lahat na aalagaan nila ang isa't isa pagkatapos pumasok. Kinuha ni Terence ang void bag at ginamit ang kanyang spirit sense para suriin ito, ngunit hinaranggan siya ng isang di nakikitang puwersa. Dapat ito ang sinaunang Alliance's secret technique, gaya ng sabi ni Reggie, walang sinuman kundi sila ang makakapagbukas ng void bag at makakapaglabas ng mga bagay. Siyempre, kung gugustuhin ni Terence, maaari niya itong basagin ng puwersa, ngunit hindi na kailangan. Sige, dahil nakolekta ko na ang lahat ng aking mga void bag, maghanda na tayo para mag-teleport papunta sa Spirit Jade Immortal Vein. Maingat na sumulyap ang elder ng bayan ng Pai kay Terence bago ay anunsyo ang pagsisimula ng teleportasyon. Tumayo si The Wistmaster Dude at sinenyasan ang iba pang mga bagong silang na Soul Realm Cultivator ng 4 na pangunahing sekta na maghiwa-hiwalay. Sa pader ng Jade sa likuran nila, isang masalimuot na pattern ng array ang nagniningning. Ito ang pansamantalang teleportation array na inayos ng 4 na pangunahing sekta at pamilya upang makapasok sa Spirit Jade Immortal Vein. Gayunpaman, hindi ito direktang pumasok sa Spirit Jade Immortal Vein, ngunit may paglilipat. Kung walang espesyal na paraan, kahit na may makakopya sa pansamantalang array na ito, hindi sila matagumpay na makakalipat sa Spirit Jade Immortal Vein. Matapos ganap na ma-activate ang teleportation formation, sinabi ng The Wistmaster na si Duji sa 20 tao mula sa 10 maliliit na bata, lahat kayo, pumasok kayo sa teleportation array ng sunod-sunod. Isang tao lang ang maaaring dumaan sa bawat pagkakataon, at ang lokasyon ng pasukan ay random, kaya maaaring wala kayong makasalubong mula sa inyong sekta pagkatapos pumasok. Dapat malaman ito ng lahat, kaya hindi kailangang mag-alala.
Hanggat nakakakolekta kayo ng sapat na Spirit Jade at hinahayaan ninyong maglabas ng liwanag ang Void Bag, maaari kayong mateleport pabalik anumang oras. Siyempre, kung ang isang tao ay malas at hindi makakakolekta ng sapat na Spirit Jade, hindi kayo makakabalik sa pamamagitan ng Void Bag. Mapipilitin pa rin kayong lumabas pagkatapos ng 10 araw. Pagkatapos sabihin iyon, naunang umakyat ang mga disipulo ng sektang Chenkon at naghanda para sa teleportasyon. Sumunod naman ng malapitan ang mga disipulo ng sektang Five Elements na para bang makikinabang sila kung sila ang mauna. Kumunat ang noo ni Terence. Wala siyang pakialam sa mga benepisyo, pero random lang ang teleportation. Kung papasok si Wei Feng, hindi ito magiging kasing ligtas ni Reggie. Tutal, nasa peak na nascent soul realm na si Reggie, at sapat na ang lakas niya mag-isa. Kanina pa napapansin ni Wei Feng si Terence, at nang makita niyang nakakunot ang noo ni Terence, halos naiintindihan niya ang iniisip ni Terence. Agad siyang nagsalita sa mahinang boses, "Tio Marshall, hindi tayo dapat magkasama pagkatapos nating pumasok, pero ang lakas ng isang disipulo ay hindi maituturing na mahina. Hindi maraming tao ang maaaring magdulot ng banta sa isang disipulo, at dahil maraming kakampi, hindi magtatagal ay mahahanap ka na natin, Tio Marshall." Tama ka. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para makakuha ng karanasan. Kung patuloy mo akong susundan, wala kang gaanong pagkakataon para magsanay. Tumango si Terence. Naisip niyang masyado siyang nag-iisip. Gamit ang lakas ni Wei Feng, kaya pa rin niyang protektahan ang sarili. Habang nag-uusap silang dalawa, tumayo si Percival Salter sa harap ng pormasayon ng teleportasyon at sinabi sa dumaang The Wistmaster na tribulation sa mahinahong boses, "The Wistmaster Duji, hindi ba't medyo hindi naaangkop para sa lahat ng iyong mga disipulo ng sekta ng Chenkon na maunang i-teleport? Bakit hindi tayo sumunod sa nakaraang ranggo ng 10 maliliit? Wala nang gaanong halaga ang dating ranggo ng top 10. Tutal, may mga bagong sekta nang sumasali. Bukod pa rito, ang kompesyong ito ay orihinal na para sa muling pagraranggo ng top 10, kaya sundin na lang natin ang mga nakaraang patakaran." Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatuloy ang kagalang-galang na si Duji, at direktang tinanggihan ang panukala ni Percival. 5,570. Ayon sa mga naunang patakaran, ayon sa ranggo ng 4 na dakila, ang mga sekta at pamilya sa ilalim ng sekta ng Chenkon ang unang maililipat. Sa madaling salita, ang mga sekta at pamilya sa ilalim ng sekta ng Chenkon ang una, ang sekta ng 5 elemento ang pangalawa, ang sekta ng pagbubukas ng langit ang pangatlo, at ang angka ng Salter ang huli. Sinabi ng matandang pinuno ng bayan ng Ying na halos pareho ang ani ng bawat sekta, na isang kalokohan. Siyempre, ang ugat ng immortal na espiritong Jade ay nahahati rin sa mayaman at mahirap na ugat, at posible rin maging ang mga basurang ugat. Ang lokasyon ng bawat teleportasyon ay random nga, ngunit ang unang mateleport ay may malaking posibilidad na lumitaw sa lugar kung nasaan ang mayamang ugat. Kung mas huli ang teleportasyon, mas maliit ang ani. 10 araw lang ang kabuuan. Kung sakaling ipadala sila sa inabandunang ugat mamaya, kakailanganin nilang maghanap ng bagong minahan na walang dot ang mag-aaksaya ng maraming oras. Dahil nga rito kaya lumabas si Percival upang ipaglaban ito. Dahil hindi kasama ang ranggo ng 10 maliliit na paaralan, bakit hindi natin sundin ang pangunahing ranggo ng 4 na magagaling na bagong paaralan? Tila inaasahan na ni Percival ang sagot ng kagalang-galang na Duji, at agad na naghain ng isang bagong plano. Hindi na ang pamilyang Salter ang huli sa kasalukuyang ranggo ng 4 na magagaling na pamilya. Hindi direktang sinagot ng The Wistmaster na si Duji si Percival, ngunit humarap upang tanungin ang opinyon ng sekta ng 5 elemento at ng sekta ng pagbubukas ng langit. Walang duda, sumang-ayon ang dalawang sekta na ito na panatilihin ang kasalukuyang kalagayan. Tutal, sa bagong ranggo, ang angka ng Salter ang tatapakan ng kanilang mga balikat. Agad na nawala ng malay si Percival. Nakalimutan niya na kahit ang sekta ng Chenkon ang pinakapakinabang na partido sa kasalukuyang plano, ang dalawa pang pamilya ay hindi rin masama. Walang dahilan para saktan nila ang sarili nilang interes para matulungan ang pamilyang Salter, tama ba? Dahil wala ng mga pagtutol, magpatuloy na tayo.
Ngumiti ang Taoist Master na si Duji kay Percival at ikinumpas ang kanyang kamay, hudyat sa mga disipulo ng sektang Chenko na dumaan sa teleportasyon. Walang magawang tiningnan ni Percival si Terence. Gusto niyang lumaban para sa mas magandang posisyon para kay Terence at sa iba pa, ngunit tila hindi niya iyon magagawa sa ngayon. Gayunpaman, wala masyadong pakialam si Percival Salter. Sa kanyang palagay, ang kapangyarihan ng paaralan ng Percival ay hindi na mapipigilan ng makapasok sila sa Big Four. Isa lamang itong proyekto ng pagmimina ng Spiritual Jade, kaya hindi malaking bagay na isuko ito. Wala naman talagang pakialam si Terence, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero tumango pa rin siya kay Percival, sinasabihan itong huwag itong pakialaman. Napakabilis ng teleportasyon. Isang taong pumasok, at ang susunod ay sa isang iglap. Sa loob lamang ng ilang paghinga, halos lahat ng 20 tao ay nakaalis na, ang natira na lamang ay sina Terence, Wei Feng, at ang walang talo na primordial spirit na si Tian Yu mula sa Thousand Blade Sect. Tian Yu, bakit hindi ka nalang sumali sa Spiritual Jade Gathering na ito? Nag-aalalang sabi ni Invincible Primordial sa mahinang boses. Halatang naisip din ni Invincible Primordial na sa lakas ni Tianyong, malamang na mamamatay siya sa Spirit Jade Immortal Vein. Sinenyasan ni Terence si Wei Feng na mauna bago bumaling kay Tianyong, delikado talaga para sa iyo na pumasok. Ang mga tao sa loob ay hindi na mula sa paaralan ng mga espada ng mga malupit na mandaragit. Kahit sino sa kanila ay may kapangyarihang patayin ka agad. Kung hindi mo ako mahanap o ang iyong ninuno sa sekta na walang talo sa unang sandali, mapapahamak ka. Si Tianyong naman ay nagkibit-balikat ng walang pakialam. Natawa pa siya at sinabing, kayo ang hindi makakita ng malinaw. Sa mga taong pumasok, sino ang maglalakas loob na abutin ako? Hindi ba siya natatakot na malipol? Kung walang pasanin na tulad ko, ang aking walang talo na Grandmaster ay magiging mas flexible. Tunay ngang makatwiran ang sinabi niya. Kung wala ang pasanin ni Tianyong, ang walang talo na sinaunang tao ay maaaring maging isang lihim na mamamatay tao. Hindi pa kasama rito ang mga disipulo ng sekta ng Chenkon, isa sa 10 maliliit na sekta, maging ang sekta ng Chenkon ay magkakagulo dahil sa walang talo na sinaunang tao na ito, maliban kay Taoist Master Duji. Tumawa si Invincible Primordial, talagang nakahinga ng maluwag. Hindi na niya sinubukang hikayatin si Tianyong at hiniling kay Terence na mag-teleport muna, habang siya at si Tianyong ay nakasunod sa likuran. Hindi tumayo si Terence ng formal at pumasok sa teleportation formation ng may tango. Nahilo siya, na para bang nasa isang selyadong espasyo. Isang ilaw ang kumislap, at naramdaman niyang muli ang teleportation. Nang ito ay maging matatag, si Terence ay nasa isang bakanting minahan. Hehe. Ito ay isang imbakan ng kayamanan. Hindi napigilan ni Terence ang matawa matapos tumingin sa paligid. Hindi niya alam kung ang tribulation ba ang kanilang kontrolado, ngunit ang lugar kung saan dinala si Terence ay isang walang kwentang ugat. Wala ni isang mabuting espiritual na jade sa lugar na maaabot niya gamit ang kanyang espiritual na pandama. Para kay Terence, ang lugar na ito ay walang pinagkaiba sa isang treasure vault, walang pagbabago-bago ng spiritual force na nagmumula sa mga walang kwentang jade, at hindi niya na kailangang minahin ang mga ito. Maaari niya lang itong ihagis sa jade space at i-charge. Sa loob ng 10 araw, lahat ng walang kwentang jade dito ay magiging mga peak grade spirit jade. Iniisip ni Terence na kumuha ng ilan sa mga spirit jade mula sa jade space kung hindi niya talaga kaya, ngunit tila hindi na niya kailangan ang mga ito. Habang naglalakad, itinapon niya ang lahat ng dumi ng jade sa espasyo ng jade. Tungkol naman sa dumi ng jade na kailangang minahin, hindi na ito inabala pa ni Terence. Mayroong hindi bababa sa 50 hanggang 60,000 piraso ng jade sa lupa, at tila may isang taong nagmimina rito ng tagal na panahon ng walang anumang ani. Naiisip ni Terence ang mapait na mukha ng taong nagmimina sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa dumi ng jade sa buong lupa. Medyo maganda ang swerte natin ngayon. Natapos na natin ang pagmimina ng spiritual jade pagkarating natin. Sunod, oras na para hanapin si Wei Feng at ang iba pa. Iniisip ko kung saan sila na-teleport. Walang direksyong naglakad si Terence sa isang direksyon.
Sa ganitong ugat ng immortal na Spirit Jade, ang spirit sense ni Terence ay labis na napigilan at hindi siya makakita ng malayo. Ang pader na bato ay hindi hihigit sa 5 o 6 na metro ang lalim, at ayos lang na tingnan ang imbakan ng Spirit Jade, wala nang iba pa. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, may narating na sangandaan. Tumingin si Terence sa kaliwat kanan, ngunit wala namang kakaiba. Pumili siya ng direksyon at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, 100 hakbang pa lamang ang nalakad ni Terence patungo sa direksyong ito nang magpadala ng babala ang Jade. Ito ay isang bagay na matagal nang hindi nangyayari. Hindi namamalayang lumipad pabalik si Terence sa sangandaan ng kalsada. Anong nangyayari? Hindi sumagot ang Jade nang makabalik siya sa sangandaan. Tiningnan ito ni Terence at wala siyang nakitang kakaiba. Nagkamali ba ang Jade? Hindi pa nangyari ang ganito dati, at hindi inisip ni Terence na magkakamali ang Jade. Hindi niya makita, pero siguradong may panganib. Kung ibang tao yun, malamang pipili sila ng ibang landas kung alam nilang may panganib sa unahan, pero interesado si Terence sa pahiwatig ng panganib na malapit lang, tila wala siyang balak na tahakin ang ibang landas. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.